Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na seswertehin at mabibigyan ng regalo. At habang hinihintay natin ang simula ng kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, sa susunod na kwento, lugar mo naman ang mabanggit at ikaw ang unang mabati. Sa dulo ng maliit na bayan ng San Aurelio, Batangas, may isang lumang private airstrip na halos kinakain na ng damo ang gilid ng runway. Noong araw, dinadaanan ito ng maliliit na eroplano at helicopter ng mayayamang negosyante. Pero ngayon, madalas na lamang itong ginagamit ng ilang pribadong kumpanya kapag may emergency flight o delivery ng medical supplies. Malapit doon nakatira si Ivan Cordero, isang binatang 28 taong gulang na kilala ng buong barangay hindi dahil mayaman siya, kundi dahil lagi siyang unang dumarating kapag may sakuna. Kapag may motorsiklong sumalpok sa poste, siya ang unang may dalang kumot at lubid. Kapag may batang nalulunod sa ilog, siya ang unang tumatalon kahit malakas ang agos. Kapag may nasusunog na kubo, siya ang unang kumakatok sa mga kapitbahay para magpasa ng timba ng tubig. "Ivan, hindi ka ba napapagod?" Minsang tanong sa kanya ni Kiko Banzon, ang matalik niyang kaibigang tricycle driver, habang pareho silang nakaupo sa harap ng talyer ni Mang Delfin Orpila. Ngumiti lang si Ivan habang pinupunasan ang grasa sa kamay. Napapagod din, pero mas mahirap matulog kapag alam mong may kaya kang tulungan pero hindi mo ginawa. Napailing si Kiko. "Kaya nga ka laging walang ipon eh. Lahat ng kinikita mo napupunta sa iba." Tumingin si Ivan sa maliit na bahay nila sa kabilang kalsada. Sa loob noon naroon ang kanyang inang si Maring Cordero. Mahina ang baga, madalas inuubo, at halos hindi na nakakalakad ng malayo. Hindi naman sa iba lahat napupunta. Kay nanay muna. Kung may tira, sa piyesa. Kung may tira pa, sa pagkain. Kung wala na, edi bukas ulit. Ganon kasimple ang buhay ni Ivan. Anak siya ng dating rescue volunteer na si Tacho Cordero, isang lalaking minahal ng bayan dahil sa tapang nito. Ngunit si Tacho ay namatay noong 12 taong gulang pa lang. Nasawi ito sa landslide matapos iligtas ang 4 na pasahero ng bus na natabunan sa gilid ng bundok. Ang sabi ng mga tao, bayani raw ang ama niya. Pero para kay Ivan, ang salitang bayani ay hindi nakakapagbayad ng gamot, hindi nakakapuno ng kaldero, at hindi nakakapawi ng lungkot ng isang batang lumaki ng walang ama. Kaya maaga siyang natutunang magkumpuni. Una ay bisikleta, sumunod ay tricycle, hanggang sa napunta siya kay Mang Delfin, isang dating aviation mechanic na nagretiro matapos mawalan ng tiwala sa mga kumpanya na mas inuuna ang kita kaysa kaligtasan. "Hindi laruan ang makina, Ivan," madalas sabihin ni Mang Delfin habang nakayuko sila sa lumang makina ng jeep. "Kapag may pinalampas kang mali sa tornilyo, sa kable, sa langis, buhay ang kapalit niyan." "Lagi niyo pong sinasabi yan, Mang Delfin," sagot noon ni Ivan. "Kaya nga kailangan mong lagi ring tandaan." Dahil kay Mang Delfin, natutunan ni Ivan ang tunog ng sirang bearing, ang amoy ng sunog na wiring, ang panginginig ng makinang malapit ng bumigay. Minsan, kapag may dumarating na helicopter sa airstrip, pinapakinggan nila ito mula sa malayo. Ituturo ni Mang Delfin kung alin ang maayos at alin ang hindi na dapat pinapalipad. "Pakinggan mo," sabi ng matanda isang hapon habang nakatanaw sila sa isang paalis na helicopter. "Kapag parang may bakal na kumakaskas sa loob ng dibdib ng makina, delikado. Kapag may putol-putol na ugong, huwag kang magkakamaling lumapit kapag bumagsak. Pero kung may tao sa loob, hindi na nito tinuloy." Tinuloy ni Ivan ang sinabi, "Kailangan pa ring lumapit."
Matagal tumingin sa kanya si Mang Delfin. Kamukha ka talaga ng tatay mo. Yan ang kinakatakot ko. Hindi perpekto ang buhay ni Ivan. May utang siya kay Roderick Salazar, may-ari ng malaking talyer sa bayan. Noong lumala ang sakit ng ina niya, napilitan siyang manghiram ng pera. Mula noon, ginamit yon ni Roderick para alipustahin siya. Isang umaga, dumating si Roderick sa talyer ni Mang Delfin sakay sa makintab na pick-up. Suot nito ang mamahaling relo, makapal ang gintong singsing, at may ngising na parang laging may minamaliit. "Oh, Ivan!" sigaw ni Roderick. "May trabaho ako sa'yo. Ayusin mo yung delivery van ko mamayang gabi. Rush yun." "May pasok ako rito kay Mang Delfin," mahinang sagot ni Ivan. Tumawa si Roderick. "Pasok? Sa bulok na talyer na to. Magkano ba kinikita mo rito? Ha? Tandaan mo, may utang ako sa'yo ah. Kapag sinabi kong ayusin mo, ayusin mo." Lumapit si Mang Delfin, nakakunot ang noo. "Roderick, hindi alipin ng bata." "Hindi alipin," ningisi ni Roderick. "Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang nakaburol ang nanay niyan, kaya dapat marunong siyang tumanaw ng utang na loob." Napaawang ang bibig ni Ivan, pero pinili niyang manahimik. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang sa mga taong tulad ni Roderick, kahit anong paliwanag, kung wala kang pera, lagi kang talo. Sa kabilong panig naman ng mundo ni Ivan, malayo sa talyer, alikabok at utang, naroon ang magkapatid na Althea at Mireille Veloria. Anak sila ni Don Severino Veloria, may-ari ng Veloria Aeromed, isa sa pinakamalaking kumpanya ng medical helicopters at private aviation sa bansa. Sa harap ng media, larawan sila ng tagumpay, magandang pamilya, malaking kumpanya at serbisyong nagliligtas raw ng buhay. Ngunit sa likod ng makikinis na pader ng kanilang mansyon, maraming bagay ang hindi sinasabi. Si Althea Veloria, ang panganay, ay tahimik at istrikta. Sanay siyang nakatayo sa tabi ng ama sa board meetings, nakasuot ng puting blazer, mukha ay walang emosyon. Bata pa lang siya, sinabi na sa kanya ng ama na balang araw siya ang papalit sa kumpanya. "Hindi pwedeng marupok ang hahawak sa Veloria name," sabi ni Don Severino noong isang umiyak siya dahil ayaw niyang pumasok sa boarding school. Ang luha para sa mga taong walang responsibilidad. Kaya natuto si Althea na itago ang sakit sa likod ng matatag na mukha. Si Mireille naman, ang bunso, ay kabaliktaran niya. Masayahin, matapang, madaling maawa at madalas sumuway kapag alam niyang may mali. Mahilig siyang pumunta sa charity missions ng kumpanya, pero doon niya unti-unting napansin na may mga lugar na pinupuntahan lang nila kapag may kamera. May mga batang napapangakuan ng tulong pero hindi na nababalikan. "Ate, hindi ba kayo nagtataka?" tanong ni Mireille isang gabi habang nasa beranda sila ng mansyon. "Bakit may mga helicopter na listed as repaired pero may reklamo pa rin ang pilots?" Tumingin si Althea sa kanya. "Mireille, hindi lahat ng nababasa mo sa report ay naiintindihan mo agad." "Hindi ako bata, ate. Hindi rin biro ang binabangga mo. Kung buhay ng tao ang nakataya." Natigilan si Althea, pero bago siya makasagot, dumating si Calista Razon, ang executive assistant ng kanilang ama. Palaging maayos ang buhok nito, palaging kalmado, at palaging may alam na hindi sinasabi. "Miss Althea, Miss Mireille," malumanay nitong sabi, "hinahanap na kayo ni Don Severino. May dinner meeting kayo with board members." Hindi nagsalita si Mireille, pero mahigpit niyang hinawakan ang maliit na flash drive sa loob ng kanyang bulsa. Nasa loob noon ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa isang dating empleyado. Mga maintenance record na hindi tugma sa tunay na kondisyon ng ilang helicopter. Kinabukasan, pahilim na nagpasya ang magkapatid na pumunta sa San Aurelio upang kausapin si Captain Ubaldo Neris, isang retiradong piloto na may alam tungkol sa peking maintenance reports. Ayaw sana ni Althea, ngunit nang makita niya ang ilang pirma sa dokumento, kinabahan siya. May mga pirma roon na hindi dapat naroroon, may mga petsang imposible,
May mga helikopter na idiniklarang ligtas kahit hindi pa dumaraan sa tamang inspeksyon. Mabilis lang ito, sabi ni Althea habang paakyat sila sa private helicopter. Kakausapin natin si Captain Neris, kukunin ng buong statement niya, tapos uuwi tayo. Sa wakas naniniwala ka na sa akin, bulong ni Mireille. Hindi pa, pero sapat na ang nakita ko para hindi ako makatulog. Hindi nila alam na may maliit na tracking device sa loob ng bag ni Mireille. Hindi rin nila alam na sa opisina ng Veloria Aeromed nakatayo si Enzo Malvar, pinsan nilang matagal nang nanghahangad ng kapangyarihan habang pinapanood sa monitor ang lokasyon ng kanilang sinasakyang helicopter. Umalis na sila, sabi ni Calista sa kabilang linya. Ngumiti si Enzo. Hayaan mong makarating sa ere. Minsan, ang pinakamalinis na paraan para patahimikin ang problema ay gawing aksidente. Samantala, sa San Aurelio, pauwi na sana si Ivan sakay sa kanyang lumang service jeep. May dala siyang pyesa para sa generator ng clinic. Madilim na ang ilang ulap kahit hapon pa lamang. Sa may palayan, tumigil siya nang marinig ang malakas na ugong mula sa itaas. Tumingala siya. Isang helicopter ang papalapit mula sa kanluran pero kakaiba ang tunog. Hindi pantay ang ikot, putol-putol. May matinis na kaskas na parang bakal na naghahabol sa loob ng makina. Bumaba si Ivan sa jeep. Hindi tama yan, bulong niya. Ilang segundo lang ang lumipas, biglang umikot ng alanganin ng helicopter. May usok na lumabas sa bandang likuran. May narinig siyang sigaw mula sa ilang magsasaka na nasa pilapil. Babagsak! Babagsak! Kumawala ang helikopter sa direksyon nito at humagis pababa sa malawak na palayan malapit sa bangin. Kumalabog ito sa putikan, tumama ang buntot sa lupa at umikot bago huminto. Umakyat ang maitim na usok. May kumislap na apoy sa gilid. Natigilan ng mga tao, walang makalapit. "Ivan!" sigaw ni Kiko, nakararating lang sakay ng tricycle. "Huwag! Sasabog yan!" Pero tumakbo na si Ivan pabalik sa jeep. Kinuha niya ang lumang fire extinguisher, tire iron, lubid at makapal na kumot. "Tumawag ka sa klinik!" sigaw niya kay Kiko. "Sabihin mo kay Saria, may crush sa palayan." "Ivan! Delikado!" "Mas delikado sa kanila kung walang lalapit." Sumugod siya sa putikan. Mainit ang singaw ng paligid, mabaho ang gasolina. Sa loob ng basag na salamin ng helicopter, nakita niya ang dalawang babae. Ang isa ay duguan ng noo, ang isa naman ay naipit ang paa sa ilalim ng yupi na metal. "Miss, naririnig niyo ako?" sigaw ni Ivan habang pinapalo ng tire iron ang nakaipit na pinto. Mahinang gumalaw si Mireia. "Ate! Ate!" "Ilalabas ko kayo," sabi ni Ivan kahit hindi niya alam kung naririnig siya ng mga ito. "Kapit lang! Huwag kayong bibitaw." Dumating si Mang Delpin na hingal, kasunod si Kiko. "Ivan, may leak sa fuel line!" "Kaya bilisan natin," sagot ni Ivan. Pinatay niya ang maliit na apoy gamit ang extinguisher, saka ipinasok ang kalahati ng katawan sa loob ng helicopter. Naamoy niya ang dugo, usok at takot. Pinutol niya ang seatbelt ni Mireia gamit ang maliit na cutter sa kanyang bulsa. Nang mabuhat niya ito palabas, napahawak ang dalaga sa braso niya. "Si ate!" nanginginig nitong sabi. "Huwag mo siyang iiwan!" Tumingin si Ivan sa kanya. Walang maiiwan. Ibinigay niya si Mireia kay Kiko at sa ilang magsasakang nagkalakas-unod ng lumapit. Pagkatapos, bumalik siya sa loob kahit mas lumalaki na ang usok. Si Althea ay hirap huminga. May dugo sa labi, pero mulat ang mga mata. "Umalis ka na," mahinang sabi nito. "Sasabog to." "Hindi ako marunong umalis kapag may tao pang nasa loob." "Hindi mo ako kilala." "Hindi kailangan." Pinuwersa niya ang metal na nakadiin sa paa nito. Sumigaw si Althea sa sakit. Nanginginig ang kamay ni Ivan pero hindi siya tumigil. Sa tulong ni Mang Delpin na nag-abot ng bakal, naiangat nila ang yupi na bahagi. Binuhat ni Ivan si Althea palabas habang naririnig niya ang mas malakas na singaw mula sa likuran ng helikopter. "Takbo!" sigaw ni Mang Delpin. Yakap si Althea, halos nadapa si Ivan sa pupik. Ilang hakbang lang pala sila palayo nang sumabog ang likurang bahagi ng helikopter.
Tumilapong silang pareho sa pilapil. Naramdaman ni Ivan ng init sa likod at talim ng maliliit na bato sa kanyang braso. Ilang sandali, wala siyang narinig kundi ugong. Pagmulat niya, nakita niya si Althea na nakahiga sa tabi niya, humihinga pa. Sa di kalayuan, hawak ni Saria si Mireya at tinatakpan ng sugat nito. "Ivan!" sigaw ni Saria. "Ivan! Tumingin ka sa akin!" Piliting numingiti si Ivan kahit nanlalabo ang paningin. "Buhay sila?" Tumandog Saria, nangingilid ang luha. "Oo, buhay sila!" Napapikit si Ivan sa pagod. Hindi niya alam ang pangalan ng dalawang babaeng inilabas niya sa nasusunog na helikopter. Hindi niya alam na anak sila ng isang bilyonaryo. Hindi niya alam na kinabukasan, darating sa maliit nilang bayan, ang lalaking kayang bilhin ang buong San Aurelio kung gugustuhin nito. Ang alam lang niya sa sandaling ito ay may dalawang buhay na hindi natapos sa gitna ng palayan. At para kay Ivan Cordero, sapat na yon. Madaling araw pa lamang ay gising na ang maliit na rural clinic ng San Aurelio. Sa labas, basa pa ang lupa dahil sa mahinang ulan na bumuhos matapos ang pagsabog sa palayan. May mga tsinelas na puno ng putikan sa may pintuan, may mga basang kumot sa upuan, at may amoy ng gamot na humahalo sa usok na tila kumapit pa rin sa damit ng mga taong galing sa lugar ng pagbagsak. Sa pinakadulong kama, nakahiga si Ivan Cordero. May benda ang kanyang kaliwang braso, may maliit na paso sa likod ng balikat, at may sugat sa noo na tinahi ni Saria Montalvo nang nanginginig pa rin ng kamay nito. Hindi malalim ang sugat niya kumpara sa maaaring nangyari, pero ramdam niya sa buong katawan ang bigat ng ginawa niya gagabi. Sa kabilang silid ng klinik, binabantayan sina Althea at Mireya Veloria. Si Mireya ay may tahi sa noo at pasa sa tagiliran, habang si Althea naman ay may benda sa paa at ilang galos sa braso. Pareho silang buhay, pero pareho ring tahimik. Hindi pa nila lubos maiisip kung paanong sa gitna ng usok at gasolina, isang lalaking hindi nila kilala ang pumasok sa loob ng wasak na helikopter para ilabas sila. Mahinang sabi ni Saria kay Ivan habang inaabot ang baso ng tubig. "Kagabi ka pa puro tanong kung buhay sila. Ngayon, ikaw naman ang isipin mo." Inangat ni Ivan ang ulo pero napangiwi siya sa sakit. "Kamusta yung dalawa?" Napabuntong hininga si Saria. "Buhay, ligtas na sila. Pero ikaw, kung hindi ka titigil sa paggalaw, baka buksan mo ulit yung tahi mo." Sa gilid ng kama, nakaupo si Kiko Banzon. Hawak ang helmet niyang may putik palin. Halata sa mukha nitong hindi nakatulog. "Sabi ko na nga ba, hindi ka tao eh. Sino ba namang matinong nilalang ang babalik pa sa helicopter na may apoy?" "May naipit pa sa log," sagot ni Ivan. "Alam ko, pero minsan pwede ka ring matakot." Tahimik na nung umiti si Ivan. Natakot naman ako. Napatingin si Kiko sa kanya. Hindi halata. Hindi naman kailangang makita ng iba. Sandaling natahimik ang dalawa. Sa labas, naririnig ang bulong-bulong ng mga tao. May mga reporter nang dumating mula sa bayan. May mga pulis na naglagay ng tali sa paligid ng klinik. May ilang tao rin gustong makita si Ivan. Tinatawag siyang bayani. Pero ang totoo, gusto nang niya sanang umuwi sa ina niya at matulog. Biglang bumukas ang pinto ng klinik. Pumasok si Mang Delpin Orpila. Mabagal ang lakad pero seryoso ang mukha. Dumikit pa rin ng amoy ng usok sa kanyang damit. "Ivan," sabi nito, "may parating." "Sino po?" Bago pa makasagot ang matanda, narinig nila ang sunod-sunod na tunog ng makina sa labas. Hindi iyon tricycle, hindi rin jeep. Mabigat, makinis at sabay-sabay ang dating. Nang sumilip si Kiko sa bintana, nang laki ang mata niya. "Naku po, parang may dumating na presidente." Isa-isang huminto sa harap ng klinik ang mga itim na sasakyan. May mga lalaking nakabarong at nakaitim na salamin. May dalawang abogado, ilang tauhan na may dalang folder at isang babaeng matikas ang tindig na si Calista Razon. Sa gitna nila, bumaba ang isang matandang lalaki na kahit walang sinasabi ay tila napapatahimik ang paligid. Si Don Severino Veloria. Maputi na ang buhok nito pero matalim pa rin ang mga mata. Suot niya ang abong Amerikana kahit probinsya ang paligid at sa paraan ng paglakad niya, parang sanay siyang lahat ng tao ay umuurong para bigyan siya ng daan.
Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng gulat, pero ramdam ng lahat na mabigat ang kanyang presensya. Nasaan ang mga anak ko? Malamig niyang tanong pagpasok sa klinik. Lumapit si Sarya. Sir, nagpapahinga pa po sila. Stable na po ang kondisyon. Gusto ko silang makita. Sir, kailangan po muna nilang... Tinignan siya ni Don Severino at sandaling napatigil si Sarya, pero hindi siya umatras. Doktor po ang magdidesisyon kung pwede silang istorbohin, hindi po ang apelyedo ninyo. Saglit na kumislap ang mata ni Don Severino, tila hindi sanay na may sumasagot sa kanya, pero bago pa ito magsalita, narinig mula sa kabilang silid ang mahinang boses ni Althea. Papa! Agad na lumakad si Don Severino papunta sa silid. Sumunod si Calista at ang ilang bodyguard, pero pinigilan siya ni Sarya. Dalawa lang po ang pwede sa loob. Tumigil si Calista. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Kayo rin po. Klinik ito, hindi boardroom. Mula sa kama niya ni Ivan, napatingin siya sa Sarya. Sa gitna ng lahat ng mayayamang dumating, siya lang yata ang hindi natakot. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Don Severino mula sa silid ng kanyang mga anak. Mas lalo pang tumigas ang mukha niya. Lumapit si Ivan. Sa likod niya, si Calista ay may dalang folder at si Enzo Malvar naman ay kararating lang din. Maayos ang bihis, ngunit may pilit na pag-aalala. Ikaw ang naglabas sa kanila? Tanong ni Don Severino. Dahan-dahang umangat si Ivan sa kama. Opo. Anong pangalan mo? Ivan Cordero. Saglit na pinagmasdan ni matanda ang mga benda, ang mga pasa at ang simpleng damit ni Ivan na may bakas pa ng putik. Pagkatapos, inabot ni Don Severino ang isang sobre mula sa kanyang abogado at inilapag iyon sa mesa ng tabi ng kama. Narito ang gantimpama. Sapat ito para makapagsimula ka ng bagong buhay. Hindi agad gumalaw si Ivan. Tumingin siya sa sobre pagkatapos kay Don Severino. Sir, hindi po ako nailabas sa kanila para mabayaran. Bahagyang nagtaas ang kilay ni matanda. Lahat ng tao ay may presyo, iho. Sabihin mo na kung kulang. Umigting ang panga ni Ivan. Narinig niya ang mahinang pagsinghap ni Kiko sa gilid at ang pag-ubo ni Mang Delpin na tila pinipigilang magsalita. Hindi po presyo ang kailangan ko, sabi ni Ivan. Kung gusto niyo po talagang tumulong, siguraduhin niyo lang na magagamot ng maayos ang mga anak ninyo. At kung maaari po, baka matulungan niyo rin ang nanay ko sa ospital, pero hindi bilang bayad, bilang trabaho, bilang utang na babayaran ko rin. Natahimik ang silid. Si Enzo ang unang tumawa ng mahina. Ang drama naman. Tinatanggihan mo ang pera pero humihingi ka rin pala ng tulong. Tumalim ang tingin ni Ivan sa kanya, pero nanatiling mahayno ng boses. Magkaiba po ang tulong sa panunuhol. Napatingin si Don Severino kay Enzo at tumigil ito sa pagtawa. Mula sa likod, lumapit si Calista. Binuksan niya ang folder at naglabas ng ilang papel. Mr. Cordero, standard procedure lang ito. Kailangan naming mapirmahan mo ang statement na wala kang nakitang kakaiba sa crash site, na ang nangyari ay isang unfortunate accident dulot ng masamang panahon. Kinuha ni Ivan ang papel. Mabagal niyang binasa ang ilang linya. Hindi siya abogado pero sapat ang natutunan niya sa buhay para makilala kung kailan may gustong magpalusot. Hindi ko po ito pipirmahan, sabi ni Ivan. Sumimangot si Calista. Hindi ito request. Pasyente siya, singit ni Saraya. At may gamot pa sa katawan. Hindi ninyo siya pwedeng piliting pumirma. Miss, malamig na sabi ni Calista, huwag kang makialam sa usapang hindi mo naiintindihan. Lumapit si Saraya, hindi umatras kahit isang dangkal. Mas naiintindihan ko po ang karapatan ng pasyente kaysa sa karapatan ng pera ninyo. Bumigat ang hangin. Sa isang sandali, maririnig lamang ang mahinang ugong ng bentilador at ang bulungan sa labas ng klinik. May nakita ka ba? Tanong ni Don Severino kay Ivan, mas mababa na ang boses. Naalala ni Ivan ang sirang panel, ang markang hindi tugma, ang kakaibang bahagi ng metal na nakita niya bago dumating ang mga tao ng kumpanya. Naalala rin niya ang maliit na piyesang ibinigay ni Kiko sa kanya kagabi.
nakatago ngayon sa bulsa ng bag ng Mang Delfin. May narinig po akong kakaibang tunog bago bumagsak at hindi po ako eksperto para sabihin kung aksidente iyon, kaya mas lalong hindi ko pipirmahan na aksidente nga. Namutla si Calista pero mabilis din niyang itinago. Si Enzo naman ay numiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi umabot sa mata. Mekaniko ka lang, hindi ba? Baka naman akala mo lang may alam ka sa helikopter. Bago pa makasagot si Ivan, nagsalita si Mang Delfin. Apprentice ko siya, at minsan, mas marunong pa makinig ang isang maruming mekaniko kaysa sa engineer na binayaran para manahimik. Napatinginan ni lahat sa matanda. Delfin Orpila. Sambit ni Don Severino, tila kinikilala ito. Dating chief mechanic sa Aeromark. Tumanggo si Mang Delfin. Matagal na yon, pero hindi pa rin ako nakakalimot ng tunog ng makinang pinilit paliparin kahit may problema. Lalong tumahimik ang silid. Hindi na itinuloy ni Don Severino ang usapan. Inutusan niyang dalhin sina Althea at Mireille sa pribadong ospital sa Maynila. Ngulit bago sila ilabas ng klinik, hiniling ni Mireille na makita muna si Ivan. Dinala siya sa wheelchair, maputla pero gising. Si Althea naman ay nasa isa pang stretcher, tahimik na nakatingin. Ikaw, mahinang sabi ni Mireille kay Ivan. Ikaw yung bumalik para kay ate. Opo. Mabuti at gising na kayo. Nangingilid ang luha ng dalaga. Akala ko iiwan mo siya. Hindi ko po kayang gawin yun. Si Althea naman ay matagal na tumingin sa kanya. Hindi ito emosyonal gaya ni Mireille, pero may kakaibang bigat sa mga mata niya. Bakit mo ginawa? Hindi mo kami kilala. Sandaling nag-isip si Ivan. Kung kailangan ko pa pong kilalanin ng isang tao bago ko iligtas, baka hindi na ako nakagalaw. Napapikit si Althea, parang may tumamang bagay sa loob ng dibdib niya. Sa mundong kinalakihan niya, halos lahat may kapalit. Lahat may kondisyon, lahat may kontrata. Pero ang binatang ito, sugatan, mahirap at walang hinihingi, ay pumasok sa apoy para sa kanila. Nang ilabas na ang magkapatid, naiwan sa klinik sina Ivan, Saraya, Kiko at Mang Delfin. Akala nila tapos na ang araw, pero nagsisimula pa lang pala ang mas malaking panganib. Sa labas, habang abala ang lahat sa convoy, palihim na kinausap ni Enzo ang isang tauhan. Hanapin ninyo kung may nakuha sila sa wreckage, bulhong niya. Lalo na yung mechanic. Opo, sir. At kung may hawak siya, dagdag ni Enzo, kunin ninyo bago pa niya maintindihan kung ano iyon. Samantala, sa likod ng klinik, iniabot ni Kiko kay Ivan ang isang maliit na tela na nakabalot. Ito yung nakita ko kagabi malapit sa helikopter. Hindi ko alam kung parte ba yan o basura, pero sabi ng kutob ko, hindi dapat iwan doon. Binuksan ni Ivan ang tela. Isang maliit na metal clip na may serial number ang laman. Hindi ito pamilyar kay Ivan, pero nang makita ito ni Mang Delfin, biglang nagbago ang mukha ng matanda. San mo nakuha to? Tanong ni Mang Delfin. Sa putingan, malapit sa buntot ng helikopter. Hinawak ni Mang Delfin ang metal clip na parang ebidensya sa krimen. Hindi ito basta parte. At kung tama ang hinala ko, hindi ito dapat nakakabit sa model na bumagsak. Napatingin si Ivan sa kanya. Ano pong ibig sabihin? Hindi agad sumagot si Mang Delfin. Sinilip muna niya ang labas, tinitiyak mo walang nakikinig. Ibig sabihin, mahinang sabi niya, posibleng may nagpalit ng piyesa bago pa lumipad ang helikopter. Parang bumigat ang dibdib ni Ivan. Ang akala niyang aksidenteng nangyari sa palayan ay biglang nagkaroon ng ibang muka. Hindi na lang ito tungkol sa dalawang babaeng muntik mamatay. Hindi na lang ito tungkol sa isang bilyonaryong dumating para magpasalamat.
may taong maaaring may kagawan nito. Kinagabihan, nakauwi si Ivan sa kanilang maliit na bahay. Naabutan niya ang ina niyang si Maring na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo. "Anak," sabi ni Maring, nangingilid ang luha, "bakit kailangang lagi kang nauuna sa panganib?" Umupo si Ivan sa tabi niya. "Hindi ko naman po hinahanap, Nay." "Pero lagi kang hinahanap ng panganib." Hinawakan ni Ivan ang kamay ng ina. "Kung si tatay po kaya ang nandoon kagabi, ano kaya ang gagawin niya?" Tumulo ang luha ni Maring. "Pareho ng ginawa mo. Kaya nga ako natatakot dahil pareho kayo ng puso." Hindi na nakasagot si Ivan. Kinabukasan, dumating ang isang opisyal na sulat mula sa Veloria Aeromed. Hindi ito tseke, hindi rin kasunduan. Alok ito para kay Ivan na pumasok bilang Special Maintenance Consultant sa provincial hangar ng kumpanya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasama ang alok ang regular na sahod, health coverage para sa kanyang ina at pagkakataon na makapag-aral ng advanced technical training. Nang mabasa iyon ni Kiko, napasipul siya. "Pare, ito na yun. Baka ito na ang simula ng pag-angat mo." Hindi ngumiti agad si Ivan. Tumining siya kay Mang Delpin na seryosong nakaupo sa tabi. "Kung tatanggapin ko po ito, mas malapit ako sa records, mas malalaman natin kung ano talaga ang nangyari." Tumanggo si Mang Delpin, "Pero mas malapit ka rin sa mga taong gustong ilibing ang totoo." Dumungaw si Saria mula sa pintuan, dala ang bagong gamot ni Maring. "Kahit ano ang piliin mo, huwag mong kakalimutan na hindi ka nag-iisa." Sa unang pagkakataon matapos ang aksidente, naramdaman ni Ivan na ang buhay niya ay nasa sanggandaan. Sa isang daan, maaari siyang manatili sa dati, talyer, utang, tahimik na buhay at iwas sa gulo. Sa kabilang daan, may pagkakataon gumanda ang buhay ng ina niya. Matupad ang pangarap niyang matuto pa at malaman kung bakit muntik nang mamatay ang dalawang babaeng iniligtas niya. Pinirmahan niya ang pagtanggap sa trabaho, hindi bilang pagpapasakop sa yaman ng mga Veloria Aeromed, kundi bilang hakbang papasok sa mundong puno ng lihim. Sa malayo, sa isang mataas na opisina sa Maynila, binasa ni Enzo Malvar ang balitang tinanggap ni Ivan ang alok. Kumuyom ang kamao niya. Kung gusto niyang pumasok sa mundo natin, malamig nating sabi kay Kalista, siguraduhin nating hindi siya makakalabas ng malinis. At sa unang pagkakataon, hindi na lamang tagapagligtas si Ivan Cordero. Hindi niya pa alam, pero simula noon, siya na rin ang magiging susi sa pagbubukas ng katotohanan na matagal nang ikinukubli sa likod ng pangalan, pera at kapangyarihan ng Veloria Aeromed. 3 linggo matapos tanggapin ni Ivan Cordero ang alok ng Veloria Aeromed, tumayo si Ivan sa harap ng provincial hangar na dati ay nakikita lamang niya mula sa malayo. Malapad ang gate, makintab ang sahig, at sa loob ay nakaparada ang ilang medical helicopters na dati para sa kanya ay parang simbolo ng mundong hindi niya kailanman maaabot. Noon, kapag may dumadaang helicopter sa ibabaw ng San Aurelio, tumitingala lang siya habang may grasa ang kamay. Ngayon, may ID na nakasabit sa dibdib niya at unipormeng kulay abo na may pangalan niya sa kaliwang bulsa. Pero kahit bago ang suot niya, ramdam pa rin niya ang bigat ng matang nakatingin sa kanya. Siya ba yung mekaniko nagligtas doon sa mga anak ni Don Severino? Oh, pero bakit siya nandito? Consultant agad? Wala naman yatang lisensya yan. Hindi na bago kay Ivan ang mga bulong-bulong. Sa talyer pa lang ni Roderick Salazar, sanay na siyang matahin. Ngulit iba ang pakiramdam dito. Sa lugar na ito, hindi lang kahirapan niya ang hinuhusgahan, pati ang karapatan niyang humawak ng anumang bagay na may kinalaman sa aviation ay kinukwestiyon. Unang araw pa lang mukhang gusto mo nang umuwi. Biro ng isang payat na may hawak na clipboard. Napalingon si Ivan. Hindi naman. Ako si Basil Lacuesta, inventory clerk.
Ako ang tagabilang ng mga piyesang nawawala, nadadagdagan, at minsan biglang nagkakaroon ng multo sa records. Bahagyang napangiti si Ivan. Ivan Cordero, alam ko, lahat kami alam ka. Ikaw ang dahilan kung bakit 3 beses kaming nag-safety briefing ditong buwan. Hindi niya alam kung biro yon o sumbat, pero magaang ang mukha ni Basil kaya hindi na siya nakaramdam ng kaba. Maya-maya pa, lumapit naman ang isang binatang mas bata sa kanya, may langis ang pisngi at hawak ng wrench. Kuya Ivan, Tanong nito, ako si Jopet Arcilla, mechanic trainee. Idol kita. Napataas ang kilay ni Ivan. Idol agad? Oo, kasi kung ako yung nasa palayan nung gabing yun, baka hanggang dasal lang nagawa ko. Hindi mo alam, minsan ang tapang lumalabas lang kapag wala ka ng oras para mag-isip. Tumanggo si Jopet pero halata sa kanyang mga mata ang paghanga. Sa likod nila, may isang babaeng nasa edad 50, suot ang apron ng cafeteria ang lumapit habang may dalang mainit na kape. Huwag mong pansinin ang mga matataas ang tingin sa sarili rito, sabi nito kay Ivan. Ako si Nemia Sullivan. Kapag ginutom ka ng mga engineer dito sa sobrang yabang, punta ka sa cafeteria. May libreng sabaw ako para sa mga taong mukhang hindi sanay sa aircon. Napatawa si Basil. Ate Nemia, lahat naman binibigyan mo ng sabaw. Hindi lahat, sagot ni Nemia. May mga taong kahit sabaw, sayang. Sa unang araw na yon, nakita ni Ivan na hindi lahat ng nasa loob ng malaking kumpanya ay kalaban. May mga ordinaryong empleyado ring tahimik lang, takot lang mawalan ng trabaho, pero marunong makaramdam kung may mali. Sa kabilang dulo ng hangar, dumating si Althea Veloria. Hindi pa tuluyang magaling ang paa nito, kaya may bahagyang ingat sa paglalakad, ngulit matatag pa rin ang tindig. May hawak siyang tablet at folder ng safety logs. Mr. Cordero, sabi niya. Ma'am Althea, sagot ni Ivan. Bahagya siyang napatingin sa ID ni Ivan. Ivan na lang. Kung tatawagin mo akong ma'am palagi, baka isipin ng mga tao masyado tayong formal para magtrabaho ng maayos. Kung ganun, Althea na lang din po. Saglit siyang natigilan. May ilang empleyadong napalingon. Hindi yata sanay ang lahat na may tumawag sa panganay na Veloria ng walang titulo. Pero hindi nagalit si Althea. Sa halip, may bahagyang viting dumaan sa mukha niya. Kapag tayo lang ang nag-uusap tungkol sa trabaho, pwede. Dinala niya si Ivan sa isang maliit na opisina sa tabi ng maintenance bay. Doon nakapatong ang mga lumang report, inspection sheets at ilang file tungkol sa helicopter na bumagsak sa palayan. Nakita agad ni Ivan ang larawan ng wreckage. Bumalik sa ilong niya ang amoy ng gasolina at usok. Bahagyang nanginig ang kamay niya, pero itinago niya yon sa likod ng folder. Napansin yon ni Althea. Hindi mo kailangang tignan agad kung hindi mo kaya, sabi nito. Kaya ko, sagot ni Ivan kahit alam niyang may bahagi ng sarili niyang ayaw balikan ang gabing yon. Kailangan kong kayanin. Habang binubuklat nila ang mga papeles, napansin ni Ivan na may ilang log na tila masyadong malinis. Walang correction, walang delay, walang minor defect. Para sa isang makinang lumilipad ng maraming oras, kahina-hinalang perpekto ang record. Parang hindi totoong gamit ang helicopter na ito, sabi niya. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng makina po kahit alagang-alaga, may reklamo, may palitin, may inspection note. Pero dito, parang sinulat lang para magmukhang walang problema. Natahimik si Althea. Iyan din ang napansin ni Miriel. Pagkarinig sa pangalan ng kapatid, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Miriel Veloria. May maliit pang bindahe sa noo pero masigla na ang mga mata. Aba, pinag-uusapan ako, sabi nito. Sana magaganda. Miriel, dapat nagpapahinga ka pa, saway ni Althea. Magpapahinga ako kapag hindi na pinalilipad ng kumpanya natin ang mga helikopter na parang lata na pininturahan lang. Nabuntong hininga si Althea. Hindi ito ang lugar para sa ganyang salita. Lagi na lang hindi ito ang lugar, hindi ito ang oras, hindi ito ang tamang paraan. Ate, muntik na tayong mamatay. Kailan magiging tamang oras? Naramdaman ni Ivan ang bigat pagitan ng magkapatid. Hindi ito simpleng pagtatalo, para itong sugat na matagal nang pinipigilang dumugo. Baka pwede nating unahin kung anong hawak natin, mahinanong singit ni Ivan.
Kung mag-aaway kayo ngayon, matututuwa lang ang taong may gustong itago ang totoo. Natigilan si Miriel. Si Althea naman ay napatingin kay Ivan na parang hindi inaasahan na may magsasalita sa kanila ng ganoon. "Pasensya na," sabi ni Ivan. "Hindi ako nakikialam bilang kamag-anak, pero kung pareho kayong naghahanap ng sagot, kailangan pareho kayong nakaharap sa iisang direksyon." Dahan-dahang bumaba ang galit sa mukha ni Miriel. "Tama ka. Pasensya na, ate." Hindi agad sumagot si Althea, pero maya-maya ay tumanggo. "Pag-aaralan natin ito ng maayos, walang padalas-dalas." Doon nagsimula ang mga gabing halos hindi na nauuwi si Ivan sa staff house. Pagkatapos ng regular na oras, binabasa niya ang manuals, serial records, supplier lists at maintenance reports. Kasama niya minsan si Basil na marunong maghanap ng butas sa inventory system. Si Jopet naman ang palihim na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga parts na biglang dumarating ng walang tamang receiving report. Si Nemia kahit nasa cafeteria lang ay maraming naririnig na usapan mula sa mga engineer, driver at security. May mga taong akala nila invisible ang nagtitimpla ng kape. Sabi ni Nemia isang gabi habang inaabutan si Ivan ng pandesal. "Kaya kung ano-ano ang sinasabi nila sa harap ko. Ano po ang narinig ninyo?" "May pangalang paulit-ulit na binabanggit kapag may rush clearance." Lumapit siya ng kaunti. "Enzo Malvar." Hindi nagulat si Ivan pero lalong bumigat ang kutob niya. Samantala, sa Maynila, nagkukunwaring abala sa negosyo si Enzo. Sa harap ni Don Severino, mabait siyang pamangkin, nag-aalala sa reputasyon ng kumpanya at sa kalagayan ng magpinsan. Pero kapag wala ang matanda, iba ang mukha niya. "Hindi dapat nakapasok sa hangar ang probinsyanong yon," sabi niya kay Calista habang nasa private office sila. Habang tumatagal siya ron, mas lumalapit siya sa records. Kalmadong nagsalin ng kape si Calista. May paraan para mawala ang tiwala sa kanya. "Ano?" "Hindi kailangang patayin ang tao para patahimik. Minsan sapat nang sirain ang pangalan." Ilang araw matapos yun, nagsimulang kumalat sa loob ng hangar ang balitang may nawawalang helicopter parts. Maliit man ang unang nawala, clamps, sensor housing, specialty bolts, malaki ang naging epekto. Nagkaroon ng audit, nagkaroon ng inspeksyon, at sa bawat bulungon, pangalan ni Ivan ang palihim na idinidikit. Dati raw may utang sa talyer. Baka nagbebenta ng parts. Biglang napasok dito, biglang may nawawala. Narinig iyon ni Jopet habang nasa locker room at agad niyang sinabi kay Ivan, "Kuya, may naninira sa'yo." Hindi na bago kay Ivan ang masaktan sa salita, pero iba kapag alam mong pinaghandaan ka. "Hayaan mo muna, kailangan natin ng ebidensya, hindi galit." Mulit hindi naghintay ang mga kalaban niya. Isang gabi, habang nasa klinik si Ivan para dalawin ang ina, may pumasok sa kanyang staff house. Kinabukasan, sinalakay iyon ng security. Sa loob ng lumang toolbox niya, natagpuan ng ilang nawawalang pyesa, maayos na nakabalot na parabang siya mismo ang nagtago. Tinawag siya sa conference room. Naroon si Don Severino, Althea, Enzo, Calista, 2 abogado at head of security. Sa mesa, nakalatag ang mga piyesang itinanim sa kanya. "Mr. Cordero," sabi ni Don Severino, mabigat ang boses, "ipaliwanag mo ito." Tinignan ni Ivan ang mga parts. Nakilala niya agad na hindi niya iyon inilagay, pero alam din niya na ang taong mahirap kapag nahuhulihan ng bagay na hindi sa kanya, kadalasan hindi na pinapaliwanag. "Hindi sa akin yan," sagot niya. Tumawa si Enzo ng mahina. Hiyan ang laging sagot ng nahuhuli. Napatingin si Althea kay Enzo. "Tigilan mo." "Bakit? Dahil ba may utang na loob tayo sa kanya?" "Althea, gratitude is not blindness. Iniligtas niya kayo, oo, pero hindi ibig sabihin santo siya." Nanahimik si Don Severino. Ang katahimikan niyang iyon ang mas masakit para kay Ivan kaysa sa bintang ni Enzo, dahil nakita niya sa mata ng matanda ang bahagyang duda. "Sir," sabi ni Ivan, diretsyo kay Don Severino,
Kung gusto kong magnakaw, hindi ako magnanakaw ng bagay na ako rin ang unang mapagbubuntunan. Hindi ako ganon katanga at lalong hindi ako ganon pinalaki. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Maring Cordero, nakaalalay kay Saria. Maputla ang mukha ng ina ni Ivan pero matalim ang tingin. "Nay," gulat na sabi ni Ivan, "bakit kayo nandito?" Dinala ako ni Saria kasi kung may huhusga sa anak ko, gusto kong marinig nila ang totoo. Humakbang siya papunta kay Don Severino. Naninginig ang tuhod niya pero hindi ang tinig. Hindi ko po pinalaking perpekto ang anak ko. Mahina siya minsan, matigas ang ulo, nakakalimot kumain kapag may tinutulungan, pero hindi ko siya pinalaking magnanakaw. Noong bata yan, minsan nakapulot ng 5 piso sa palengke. Buong araw niyang hinanap ang may-ari. Yun ang anak ko. Bumigat ang mukha ni Don Severino. Si Ivan naman ay napayuko, pinipigilang tumulo ang luha. Hindi siya nasanay na may nagtatanggol sa kanya sa harap ng makapangyarihan. Akala ni Enzo ay tapos na ang laban, ngunit hindi niya alam na may mga taong matagal ng tahimik ang nagsisimula ng manginig, hindi sa takot, kundi sa konsensya. Kinagabihan, hinanap ni Nemia si Saria sa parking area. May inabot siyang maliit na USB drive. "Ano po ito?" tanong ni Saria. "CCTV copy mula sa hallway malapit sa staff house," bulong ni Nemia. Nakita ko kung sino ang pumasok sa kwarto ni Ivan. Hindi ko dapat kinuha ito, pero kung mananahimik pa ako, para na rin akong tumulong sa kanila. Sa kabilang lugar, si Kiko naman ay nagmamadaling dumating sa hangar sakay ng tricycle niya. Halos hingalin siya nang maabutan si Mang Delpin. "Mang Delpin, may dashcam yung tricycle ko. Nakuna nito yung van na huminto sa staff house ni Ivan kagabi." Magdamag nilang pinagsama-sama ang ebidensya. Ang kuha sa CCTV, ang dashcam ni Kiko, ang oras ng pagpasok ng security at ang mga serial numbers ng piyesang itinanim. Si Basil ang tumulong maghambing sa inventory log. Si Jopet naman, kahit nanginginig sa takot para sa scholarship ng kapatid, ay nagbigay ng kopya ng receiving list na nagpapakitang ang ilang piyesa ay matagal nang nawawala bago pa man pumasok si Ivan sa kumpanya. Kinabukasan, hinarap muli ni Althea si Don Severino. Kasama niya sina Ivan, Saraya, Kiko, Mang Delpin, Basil, Jopet at Nemia. "Papa," sabi ni Althea habang inilalagay ang laptop sa mesa, "may kailangan kayong panoorin. Sa video, malinaw na makikita si Calista sa hallway kausap ng isang lalaking tauhan ni Roderick Salazar. Kasunod noon, makikitang pumasok ang lalaki sa staff house ni Ivan dala ang isang maliit na bag. Ilang minuto lang ang pagitan bago dumating ang security team para magsagawa ng search." Namutla si Don Severino. Sumunod na ipinakita ni Kiko ang dashcam. Kitang-kita ang plaka ng van. Nang i-check ni Basil sa vendor registry, lumabas na konektado iyon sa isang subcontractor na ilang beses nang ginamit ng opisina ni Enzo. "Hindi pa ito buong katotohanan," sabi ni Mang Delpin. "Pero sapat ito para malaman ninyong may gustong ipako sa krus ang batang ito." Hindi nakapagsalita si Enzo. Si Calista naman ay nanatiling kalmado, pero ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa folder. Dahan-dahang tumayo si Don Severino. Lumapit siya kay Ivan. Sa unang pagkakataon, nawala ang lamig sa mukha ng matandang bilyonaryo. Ang natira ay bigat ng hiya. "Ivan," sabi ni Don Severino, mahina ngunit malinaw. "Nagkamali ako nang nagduda." Hindi agad sumagot si Ivan. "Hindi sapat ang sorry," sabi ni Don Severino, "pero yun ang una kong kayang ibigay ngayon." Tinignan ni Ivan ang matanda. "Hindi po ako naghahanap ng perpektong tiwala, sir. Ang hinihingi ko lang, huwag niyong hayaang mas malakas ang kasanungalingan kaysa sa ebidensya." Tumanggo si Don Severino. "Hindi na." Mula sa sandaling iyon, nagbago ang hangin sa loob ng Veloria Aeromed. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa bumabagsak ang mga tunay na may sala. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na nag-iisa si Ivan sa gitna ng mundong puno ng lihim.
at sa lihim na silid ng opisina habang mag-isa si Enzo, ibinato niya ang baso sa pader. Hindi pa ito tapos, singhal niya sa telepono. Kung hindi natin siya mapapalayas, sisiguraduhin nating siya mismo ang magsisisi kung bakit pa niya iniligtas ang magkapatid na iyon. Lumipas ang halos 1 taon mula nang bumagsak ang helikopter sa palayan ng San Aurelio. Sa unang tingin, parang bumalik na sa normal ang mundo. May mga helikopter pa ring umaalis at dumarating sa hangar ng Veloria Aeromed. May mga empleyado pa ring nagmamadali sa umaga. May mga driver na nagkakape sa labas at may mga mekanikong nakayuko sa ilalim ng makina habang pawis na pawis sa init ng tanghali. Pero para kay Ivan Cordero, wala nang normal mula nang matuklasan niyang hindi simpleng aksidente ang muntik ng kumitil kina Althea at Mireille Veloria. Mas malalim na ngayon ang ginagampanan niya. Hindi na lang siya ang binatang mekanikong sinwerte lang makapasok sa kumpanya dahil nagligtas ng 2 anak ng bilyonaryo. Siya na ang isa sa mga pangunahing testigo sa panloob na investigasyon. Sa tulong ni namang Delphine, Basil, Jopet, Nemia, Kiko at Saraya, unti-unti nilang binuo ang larawan ng katiwaliang matagal nang nakatago sa likod ng malinis na logo ng Veloria Aeromed. Sa bawat lumalabas na dokumento, mas lumilinaw ang iisang katotohanan. May mga helikopter na pinalilipad kahit kulang sa inspeksyon. May mga piyesang murang pamalit na ipinapasok sa records bilang certified parts. May mga pirma sa maintenance log na ginaya. At sa gitna ng lahat ng ito, paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ni Enzo Malvar. Ngunit hindi pa rin madali ang lahat. Hindi porket may ebidensya ay agad nang mananalo ang katotohanan, lalo na kung ang kalaban ay sanay gumamit ng pera, koneksyon at takot. Isang umaga habang nasa opisina si Ivan ng training bay, dumating si Saraya dala ang gamot ni Maring. Nasa San Aurelio pa rin ang ina ni Ivan, ngunit mas maayos na ang kalagayan nito dahil sa tuloy-tuloy na gamutan. Hindi na siya kasing hina ng dati, bagamat kailangan pa ring mag-ingat. Nagpadala ng pagkain si nanay mo, sabi ni Saraya habang inilalagay ang maliit na lalagyan sa mesa. Sinigang daw, huwag mo raw kalimutang kumain dahil mukha ka na namang piyesang kinakalawang. Napangiti si Ivan kahit pagod ang mga mata. Ganyan talaga siya, kahit ako ang may trabaho, siya pa rin ang nag-aalala kung kumakain ako. Umupo si Saraya sa tapat niya. Hindi lang siya, marami rin kaming nag-aalala. Hindi agad sumagot si Ivan. Sa mesa niya nakalatag ang kopya ng sabpina para sa government hearing tungkol sa aviation safety violations ng Veloria Aeromed. Doon na ilalabas ang pinakamabibigat na ebidensya. Doon nahaharap sina Don Severino, Althea, Mireille, Enzo, Calista at si Ivan mismo. Takot ka? Tanong ni Saraya. Huminga ng malalim si Ivan. Oo. Good. Ibig sabihin alam mong mahalaga ang pupuntahan mo. Tingin mo ba maniniwala sila sa akin? Tanong niya. Sa isang katulad ko. Tumitig si Saraya sa kanya. Ivan, hindi ka na lang isang katulad mo. Ikaw ang lalaking naglabas ng 2 babae sa nasusunog na helicopter. Ikaw ang hindi pumirma sa kasinungalingan kahit pwedeng mabago ang buhay mo sa isang tseke. At ikaw ang nagtiis kahit tinaniman ka ng ebidensya. Kung may taong dapat pakinggan, ikaw iyon. Napayuko si Ivan. Sana ganun din ang makita nila. Sa kabilang opisina naman, si Althea Veloria ay naghahanda rin. Hindi na siya ang dating malamig na panganay na puro utos ng ama ang sinusunod. Sa loob ng 1 taon, natutunan niyang hindi sapat ang talino kung wala kang tapang kumontra. Nasa tabi niya si Mireille. Hawak ang makapal na folder ng testimonya mula sa medical mission beneficiaries na napabayaan noon ng kumpanya. Ate, sabi ni Mireille, kapag nagsalita tayo bukas, hindi na natin mababawi. Babagsak ang pangalan ng kumpanya. Tumingin si Althea sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang isang helicopter na kinukumpuni. Ngayon ay dumaraan na sa mahigpit na safety checks. Mas mabuti nang bumagsak ang pangalan kesa may bumagsak ulit na helicopter dahil pinili nating manahimik.
Hindi nagsalita si Mireille. Lumapit siya at hinakap ang kapatid. Matagal silang hindi naging gaanong kalapit. Matagal silang hinati ng takot, ng ama, ng responsibilidad at ng magkaibang paraan ng pagmamahal sa katotohanan. Pero ngayon, iisa na ang direksyon nila. Dumating ang araw ng hearing. Puno ang malaking silid ng mga abogado, reporter, empleyado at ilang pamilya ng mga pasaherong minsan nang sumakay sa serbisyo ng Veloria Aeromed. Sa harap, nakaupo ang committee panel. Sa isang gilid, naroon sina Don Severino, Althea at Mireille. Sa kabilang bahagi naman, nakaupo sina Enzo at Calista, parehong maayos ang bihis, parehong mukhang handang lumaban. Nang tawagin si Ivan bilang testigo, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Sanay siya sa tunog ng wrench, ugong ng makina at amoy ng gasolina. Dito, puro kamera, mikropono at matang naghihintay na magkamali siya. "State your name for the record," sabi ng chairman. "Ivan Cordero po." "Mr. Cordero, kayo ba ang unang rumesponde sa helicopter crash sa San Aurelio?" "Opo." Sa likod may mga bulong-bulong. Nakita niya si Kiko na nakaupo sa audience. Tinaasan siya ng hinlatati. Si Saraya naman ay tahimik na nakatingin sa kanya para bang sinasabing, "Huminga ka lang." Sinimulan ni Ivan ang kanyang salaysay. Hindi niya ginawang madrama. Hindi niya pinalaki ang sarili. Ikinwento niya ang tunog ng helicopter bago bumagsak, ang usok, ang sirang panel at ang metal clip na nakita malapit sa wreckage. Ipinaliwanag niya kung bakit kahina-hinala ang piyesang iyon, kung bakit hindi tugma sa model ng helicopter at kung paano ito konektado sa supplier records na kalaunan ay natuklasang may kaugnayan kay Enzo. Biglang tumayo ang abogado ni Enzo. "Objection! The witness is not a licensed aeronautical engineer. His interpretation should not be treated as expert testimony." Bago pa magsalita ang chairman, tumayo si Enzo, kunwaring kalmado ngunit may bahid ng pangungutya sa boses. "With all due respect, we are allowing a provincial mechanic to destroy a company built for decades. Bayani siya, yes, but being brave does not make him qualified." Sandaling tumigil si Ivan. Ramdam niyang bumalik ang dating sakit, ang matagal ng tingin ng mundo sa kanya na kulang, mababa at madaling tapakan. Pero hindi na siya ang Ivan na tahimik lang sa harap ni Roderick. "Hindi po ako nagpunta rito para magpanggap na engineer," sabi niya. Malinaw ang boses. "Pumunta ako rito para sabihin ang nakita ko, ang narinig ko, at ang pinagsamang ebidensya ng mga taong mas matagal nang nagtatrabaho sa sistemang ito. Kung mali ang sinasabi ko, ipakita niyo po ang totoong record. Pero kung ang depensa lang nila ay mahirap ako at walang titulo, hindi po yun sagot sa mga serial numbers." May ilang tao sa audience ang napabuntong hininga. Si Althea ay bahagyang napayuko, tila pinipigilang ngumiti. Si Mireille naman ay hindi napigilang mapaluha. Sunod ay ipinakita ang CCTV footage mula kay Nemya. Kitang-kita roon si Calista nakausap sa tauhan ni Roderick bago itanim ang piyesa sa staff house ni Ivan. Sumunod ang dashcam ni Kiko na nagpakita ng van na konektado sa subcontractor ni Enzo. Pagkatapos, tumistigo si Basil tungkol sa mga piyesang nawawala sa inventory bago pa man pumasok si Ivan. May mga parts po na nakalagay sa record na certified. Sabi ni Basil, nanginginig man ang kamay ay matatag ang boses. Pero kapag tinignan ang receiving code, galing sila sa supplier na hindi accredited. Ang nakakagulat, ang purchase approval ay dumaan sa opisina ni Mr. Enzo Malvar. Si Jopet naman ang sumunod. Halata ang takot sa mukha niya. Alam niyang malalagay sa peligro ang scholarship ng kapatid niya kapag nagsalita siya, pero nang makita niya si Ivan, tumuwid siya. "Nakita ko po mismo ang isang tauhan na nagpapalit ng logbook page," sabi niya. "Noong sinita ko, sinabihan akong manahimik kung ayaw kong mawala ang tulong sa pag-aaral ng kapatid ko." Naging maingay ang silid. Paulit-ulit na pinapatahimik ng chairman ang lahat. Huling tumistigo si Mang Delpin. Mabagal siyang naglakad papunta sa harap, dala ang lumang folder at salamin. Hindi siya mukhang makapangyarihan. Isa lang siyang matandang mekaniko na maraming taon nang nadungisan ng langis ang kamay. Pero nang nagsalita siya, nakinig ang lahat.
Ang makina hindi nagsisinungaling, sabi niya. Ang papel pwedeng palitan, ang pirma pwedeng gayahin, pero ang sira ng maling piyesa may bakas. At ang bakas na nakita sa helikopter na iyon ay hindi gawa ng bagyo. Gawa iyon ng kapabayaan, kasakiman at taong mas mahal ang kontrata kaysa buhay. Sa puntong iyon, hindi na makatingin ng diretso si Calista. Si Enzo naman ay namumula ang mukha, pilit na kinakausap ang kanyang abogado. Ngulit ang pinakamabigat na sandali ay nang tumayo si Don Severino. Tahimik ang lahat. Buong buhay ko, simula niya, akala ko ang pinakamalaking responsibilidad ko ay palakihin ang kumpanyang iniwan sa akin ng pamilya ko. Akala ko, kapag mataas ang kita, maraming empleyado at kilala ang pangalan, ibig sabihin nagtagumpay ako. Tumingin siya kina Althea at Mireille. Nanginginig ang tinig niya, bagay na hindi pa nakita ng marami. Sa harap ng komite ito, inaamin kong nagkulang ako bilang pinuno. Pinayagan kong masyadong lumaki ang kumpanyang hindi ko na nakita ang kabulukan sa loob. At kung may dapat man akong gawin ngayon, iyon ay hindi ang magtago, kundi ang tumulong linisin ang lahat, kahit pangalan ko pa ang unang masugatan. Tumayo si Althea. Bilang incoming interim head ng Veloria Aeromed, isusubmitin namin ang lahat ng internal records sa investigasyon, lahat ng kontrata, lahat ng supplier, lahat ng maintenance approvals. Nagkagulo ang mga reporter. Napaharap si Enzo kay Don Severino, galit na galit. "Tito, sinisira mo ang pamilya natin." Mabigat na tumingin sa kanya si Don Severino. "Hindi pamilya ang sinisira ko, Enzo. Ang sinisira ko ay ang kasinungalingang itinayo mo gamit ang pangalan namin." Doon na tuluyang gumuho ang depensa ni Enzo. Lumabas ang bank transfers papunta sa peking supplier, papunta sa shell company niya. Lumabas ang pirma ni Calista sa mga dokumentong nagtatago ng palpak na inspeksyon. Lumabas din ang koneksyon ni Roderick Salazar sa pagtatanim ng ebidensya kay Ivan. Ilang araw matapos ang hearing, naaresto si Enzo habang papalabas sana ng bansa. Si Calista ay nagtangkang makipagkasundo kapalit ng testimonya kalaban sa kanya, ngulit hindi niya tuluyang natakasan ang mga kasong isinampa. Si Roderick naman ay dinampot sa sariling talyer habang pinapanood ng mga dati niyang trabahador na minsan niyang inapi. Sa araw na napawalang sala si Ivan sa lahat ng paratang, bumalik siya sa San Aurelio. Hindi siya umuwing mayabang, hindi siya nagparada. Diretso siya sa bahay nila kung saan naghihintay si Maring na may mainit na kanin at pritong isda. "Panalo ka na ba, anak?" tanong ng ina. Umupo si Ivan sa tabi niya. "Hindi pa po siguro panalo, pero hindi natalo." Ngumiti si Maring at hinawakan ang kamay niya. "Sapat na muna iyon." Makalipas ang ilang linggo, tinawag siya ni Don Severino sa opisina. Kasama roon sina Althea at Mireille. Inalok siya ng mataas na posisyon sa Veloria Aeromed, malaking sahod, sariling opisina at pribilehiyong hindi niya kailanman naranasan. Matagal niya tinignan ang kontrata. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ibinaba. "Maraming salamat po, pero may iba po akong gustong hilingin." "Ano yun?" tanong ni Don Severino. "Pondo para sa isang Independent Rescue and Technical Training Center sa San Aurelio. Hindi para sa akin, para sa mga batang tulad ni Jopet, para sa mga driver tulad ni Kiko, para sa mga lugar na laging huli ang tulong. Gusto kong ituro sa kanilang magkumpini, rumisponde at magligtas ng tama." Napatingin si Mireille kay Althea. Althea naman ay matagal na tumitig kay Ivan at sa mga mata niya ay paghanga na hindi niya na itinago. "Ano ang ipapangalan mo?" tanong ni Althea. Lumunok si Ivan. "Tasio Cordero Rescue Institute. Para sa tatay ko." Hindi agad nagsalita si Don Severino. Pagkatapos, tumanggo siya. "Then let us build it." Sa mga sumunod na buwan, nagsimula ang pagtatayo ng training center sa dating bakanting lote malapit sa lumang airstrip. Si Kiko ang tumulong sa paghakot ng materyales. Si Saraya ang nagplano ng basic medical training room. Si Mang Delpin ang nagdisenyo ng maliit na workshop. Si Basil at Jopet ay nagboluntaryong magturo ng inventory at maintenance basics. Si Nemya naman ang nagdala ng malaking kawa at sinabing walang training center na mabubuhay kung walang mainit na sabaw. Isang hapon, habang nakatayo si Ivan sa gitna ng ginagawang gusali, lumapit si Althea.
Wala na ang dating lamig sa mukha niya. Hindi mo talagang pinili ang malaking opisina, sabi niya. Tumingin si Ivan sa mga kabataang nagbubuhat ng kahoy sa kabilang dulo. Hindi ko po yata kayang maging masaya sa opisina kung alam kong mas kailangan ako rito. Ivan, sabi ni Althea bahagyang ngumiti, kapag tayo lang, hindi mo kailangang magpo. Napangiti rin siya. Pasensya na, nakasanayan. Sandali silang natahimik habang pinapanood ang palubog na araw. Hindi nila pinilit pangalanan ang namumuong damdamin. Marami pa silang kailangang ayusin. Sarili, pamilya, kumpanya, at komunidad. Pero sa katahimikang iyon, may bagay na malinaw. Mula sa gabing nagligtas si Ivan sa palayan, hanggang sa araw na nagsimula siyang magtayo ng lugar para magligtas pa ng marami, hindi na siya ang binatang laging nag-iisa. At sa unang pagkakataon, ang tapang niya ay hindi na lamang ginagamit para humabol sa panganib, kundi para magtayo ng kinabukasang hindi na kayang wasakin ng kasunungalingan. 3 taon nang lumipas mula nang unang maitayo ang Tasio Cordero Rescue Institute sa San Aurelio. Ang dating bakanteng lote na puno ng talahib at putik ay naging isang buhay na lugar. May maliit na workshop para sa makina, training hall para sa first aid, obstacle course para sa rescue drills, at isang simpleng kantin na araw-araw ay may amoy ng sinigang, lugaw o mainit na kape. Hindi ito engranding gusali. Walang marmol na sahig, walang chandelier, walang aircon sa lahat ng sulok. Pero sa bawat pader nito ay may litrato ng mga kabataang natutong magligtas, mga dating tambay na nayon ay may sertipikado sa emergency repair at basic medical response, at sa pinakagitna ng training hall, nakasabit ang lumang helmet ni Tasio Cordero, ang ama ni Ivan, bilang paalala na ang tapang ay hindi minamana sa pangalan, kundi pinipili sa oras ng pangangailangan. Si Ivan Cordero, ngayon ay 31 taong gulang, ay nanatiling simple. Kahit may maayos na siyang kinikita bilang direktor ng institute, nakasuot pa rin siya ng lumang boots at jacket na may bakas ng grasa. Madalas siyang makita sa ilalim ng sirang rescue jeep o kaya'y nakayuko sa tabi ng mga trainee habang itinuturo kung paano magbasa ng makina. Sir Ivan, tanong ni Lirio, 17 taong gulang na anak ng mangingisda na minsang natulungan ng institute, kailangan po ba talagang kabisado pati tunog ng makina? Ngumiti si Ivan. Oo, minsan bago magsalita ang panganib, humuhuni muna. Napatawa ang mga trainee, pero isinulat pa rin nila ang sinabi niya. Sa kantin, si Marin Cordero ay abala sa paghahalo ng lugaw sa malaking kaldero. Mas malakas na ang katawan niya kaysa dati, gubyat hindi na siya pwedeng mapagod ng sobra. Kapag may trainee na walang baon, tahimik niyang dinadagdagan ang mangkok nito. Kapag may batang nalulungkot dahil bumagsak sa drill, siya ang unang nagsasabing, "Kumain ka muna, mas malinaw mag-isip ang taong may laman ng tiyan." Si Saraya Montalvo naman ay naging medical training coordinator ng institute. Mula sa pagiging nurse sa maliit na rural clinic, isa na siyang kinilalang tagasanay sa emergency response sa buong lalawigan. Hindi na siya madaling matakot sa mga mayayamang bisita o opisyal. Kapag may mali sa protocol, sinasabi niya agad. Si Kiko Banzon, ang dating tricycle driver na laging palabiro, ay namahala sa Community Emergency Network. Siya ang nag-organisa ng radio channels, volunteer routes at mabilisang transport system. May sarilo pa rin siyang tricycle, pero ngayon ay may maliit na siren at first aid kit na maayos na nakalagay sa likod. "Ivan!" sigaw ni Kiko isang tanghali habang papasok sa compound. "May good news ako at bad news." Lumabas si Ivan mula sa workshop. "Unahin mo na ang bad news." Bad news! Naubos na naman ni Toto ang libreng pandesal. Mula sa kantin, sumigaw si Toto. "Kuya Kiko, training po yun sa survival." Tumawa ang lahat. "At ang good news?" tanong ni Ivan. "Darating daw si Ma'am Mireille mamaya. May bagong medical mission sa isla at kasama raw si Ma'am Alfia."
Sa pagbanggit sa pangalan ni Althea, napatingin si Saraya kay Ivan at ngumiti ng makahulugan. Hindi na sikreto sa mga malalapit sa kanila ang tahimik na namumuong pagmamahalan ni Ivan at Althea. Hindi iyon bigla ang pag-ibig sa parang sa pelikula. Dumaan iyon sa maraming taol ng respeto, pagtutulungan, pag-iingat at paghilom. Sa bawat pagbisita ni Althea sa Institute, hindi siya dumarating bilang bilyonaryang tagapagmana. Dumarating siya bilang isang babaeng natutong makinig, magtanong at tumulong nang hindi kailangang siya ang nasa gitna ng eksena. Pagdating ng hapon, huminto sa labas ang sasakyan ni Althea at Mireille. Si Althea ay nakasuot ng simpleng puting blouse at slacks, malayo sa dating imaheng malamig at hindi maabot. Si Mireille naman ay may dalang kahon-kahon ng gamot at hygiene kits. Kasama niya si Dr. Oren Mabanta, isang tahimik ngunit mabait na rural doctor na nakilala niya sa medical missions. "Ivan!" masiglang bati ni Mireille. "May dala kaming vitamins, wound kits at isang doktor na marunong magbuhat ng kahon kahit ayaw niyang aminin." Tumawa ang Dr. Oren. "Hindi ko lang alam kung bakit kailangan pang ipaalam sa lahat." "Para malaman nilang useful ka," biro ni Mireille. Lumapit si Althea kay Ivan. Sandali silang nagkatinginan, sapat na ang tahimik na ngiti para ipaalam na masaya silang muling magkita. "Busy ka?" tanong ni Althea. "Kapag sinabing oo, aalis ka ba?" "Hindi." "Kung ganun, hindi ako busy." Napailing si Althea pero namula ng bahagya. Nakita iyon ni Maring mula sa kantin at ngumiti habang naglalagay ng dagdag na sabaw sa mangkok. Ngulit bago pa tuluyang maging magaan ang hapon, biglang pumasok sa compound ang isang barangay patrol vehicle. Bumaba doon si Kapitana Iliana Versida, hingal at basang-basa sa pawis. "Ivan!" sigaw niya. "May landslide sa daan papuntang Halimuyak. May bus ng mga estudyante na naipit sa gilid ng bangin. May sugatan. Hindi makapasok ang ambulansya." Biglang nagbago ang hangin sa buong institute. Ang tawanan ay napalitan ng mabilis na kilos. Si Kiko ay tumakbo sa radio room. Si Saraya ay kumuha ng medical kits. Si Jopet ay nagsimulang mag-check ng winch equipment. Ang mga trainee ay pumila ayon sa role na ilang taon nilang ininsayo. "Team Alpha, ground rescue. Team Bravo, medical support. Walang gagalaw ng walang helmet at harness. Kiko, coordinate mo ang alternate route. Saraya, triage point sa ibabang barangay. Jopet, tingnan mo kung kaya ng portable winch ang slope." Lumapit si Althea, hawak ang telepono. "May available na rescue helicopter from Viloria Aeromed, pero masama pa ang hangin sa taas. Hindi ako magbibigay ng clearance hanggat hindi sigurado ang flight path." Tumanggo si Ivan. 3 taon na ang lumipas, pero ang salitang helicopter ay may bigat pa rin sa dibdib niya. Hindi niya iyon pinapakita, pero alam ni Althea. Mula noong aksidente, maraming beses na siyang nakakakita ng helicopter, nakakahawak ng parte nito at nakapag-training malapit dito, pero hindi pa siya muling sumasakay. Makalipas ang 30 minuto, nakarating ang unang team sa paanan ng bundok. Basag ang kalsada, may putik na umaalos, at sa itaas, tanaw ang bus na nakatagilid sa gilid ng bangin. May mga batang umiiyak sa loob. May guro na kumakaway ng puting tela mula sa bintana. "May 2 estudyante na kritikal," sabi ni Saraya matapos makatanggap ng ulat sa radyo. "Kailangan mailabas agad." Dumating ang balita mula kay Althea. Humihinaw ng bahagya ang hangin sa isang bahagi ng ruta at maaaring magpadala ng rescue helicopter for aerial lift basta susundin ang bagong safety protocol. "Ivan," sabi ni Jopet, "kailangan ng isa sa atin sa helicopter para mag-guide ng extraction. Ikaw ang kabisado ang terrain at winch system." Sandali tumigil si Ivan. Bumalik sa isip niya ang palayan, ang usok, ang apoy, ang sigaw ni Mireille, ang bigat ni Althea habang binubuhat niya palabas, ang pagsabog sa likod niya. Napansin ni Althea ang biglang pagputla ng face niya. Lumapit ito at hinawak ang arm niya. "Hindi mo kailangang patunayan ulit na matapang ka,"
Mahinang sabi niya, "Kung hindi mo kaya, may ibang sasama." Tumingin si Ivan sa bus na nakatagilid sa malayo. Nakita niya ang maliit na kamay ng batang kumakaway sa bintana. "Takot pa rin ako," amin niya. "Alam ko." Pero may mga batang naghihintay. Hinawak ni Althea ang kamay niya. "Kung sasama ka, hindi ka nag-iisa. Hindi na tulad noon." Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong nabuksan sa dibdib ni Ivan. Noon, sumugod siya sa nasusunog na helikopter na halos mag-isa, dala lamang ang tapang at lumang fire extinguisher. Ngayon, may team siya. May sistema. May mga taong sanay, handa at nagtitiwala sa isa't isa. Huminga siya ng malalim. "Sasama ako." Nang umangat ang rescue helicopter mula sa clearing, mahigpit ang kapit ni Ivan sa harness. Naririnig niya ang ugong ng rotor pero iba na ito sa tunog ng gabing iyon. Ito ay matatag, pantay, sinusuri at ligtas. Sa tabi niya, si Jopet ay nakatutok sa equipment. Sa headset, naririnig niya ang boses ni Althea mula sa command station. "Wind speed stable. Extraction window, 15 minutes. Ivan, confirm visual?" Tumingin siya sa ibaba. Kita niya ang bus. Kita niya ang mga volunteer sa lupa. Kita niya si Saraya na nag-aayos ng triage area. Kita niya si Kiko na nagdidirekta ng mga sasakyan. Hindi siya nag-iisa. "Visual confirmed," sagot ni Ivan. "Proceeding with first extraction." Isa-isang nailabas ang mga estudyante. Ang unang bata ay may sugat sa ulo, nanginginig sa takot. Nang makuha ni Ivan sa harness, mahigpit itong kumapit sa kanya. "Kuya, babagsak po ba tayo?" Iyak ng bata. Tumingin si Ivan sa mata nito. "Hindi. Uuwi ka ngayon." Hindi perpekto ang operasyon. May sandaling lumakas ang hangin, may batong gumulong mula sa itaas, may isang harness na kinailanang palitan dahil sumabit sa bintana. Pero walang nagpanik, walang nagmadaling ng mali. Lahat ng itinuro sa training center, lahat ng pinagpaguran sa loob ng 3 taon, doon nasubok. Nailigtas nila ang lahat ng bata at guro bago tuluyang gumuho ang bahagi ng kalsada. Nang makalapag ang helicopter sa evacuation area, sinalubong sila ng palakpakan at iyakan ng mga magulang. Isang batang babae, si Anika Reyes, ang lumapit kay Ivan habang may benda ang noo. "Kuya," sabi niya, "paglaki ko, gusto ko rin pong sumakay sa helicopter, pero hindi para magbakasyon. Gusto ko rin pong magligtas." Napangiti si Ivan, kahit pagod na pagod. "Kung ganun, mag-aral ka ng mabuti. Hihintayin ka namin sa training center." Kinagabihan, bumalik sila sa San Aurelio. Pagdating sa institute, naroon si Don Severino Veloria. Mas matanda na siya, mas mabagal lumakad at may tungkod na. Wala na ang dating convoy na parang nagpapakita ng kapangyarihan. Isang sasakyan lang ang dala niya at sa kamay niya ay isang maliit na kahon. Lumapit siya kay Ivan, kay Althea at kay Mireille. Matagal niyang tinignan ang paligid, ang mga trainee, ang kantin ni Maring, ang mga rescue vehicles, ang mga pader na may litrato ng mga nailigtas. Dati, sabi ni Don Severino, ang legacy ay pangalan sa building. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob ang lumang medalya ng yumaong asawa niya na si Clastelina Veloria, isang doktor na noong nabubuhay pa ay madalas tumulong sa liblib na lugar. "Ito ang medalya ng asawa ko," sabi niya. Ibinigay sa kanya dahil sa serbisyo niya sa mga komunidad na hindi naaabot ng mayayaman. Matagal ko itong itinago dahil masakit maalala na mas naintindihan niya ang tunay na serbisyo kaysa sa akin. Iniabot niya ang medalya kay Ivan. "Hindi ito bayad," sabi ni Don Severino. "Hindi rin gantimpala. Paalala ito na nang iligtas mo ang mga anak ko, hindi lang buhay nila ang nailigtas mo. Tinulungan mo rin kaming makita kung gaano kaming layo sa dapat naming maging tao." Tahimik na tinanggap ni Ivan ang medalya. "Sir, hindi ko po alam kung karapat-dapat ako rito." "Karapat-dapat ka." Pagkatapos, humarap siya kina Althea at Mireille. "Matagal akong naging ama na mas marunong mag-utos kaysa makinig. Patawarin niyo ako." Napaiyak si Mireille at yunakap ang ama. Si Althea naman ay natigilan muna, gaya ng kanyang dating paraan ng pagpigil sa emosyon. Kundi maya-maya, lumapit din siya at yunakap si Don Severino.
Sa unang pagkakataon, hindi yakap iyon ng isang tagapagmana at isang patriarka. Yakap iyon ng mga amang maraming taong nasaktan, kundi piniling maghilom. Lumipas pa ang isang taon. Ang Tasio Cordero Rescue Institute ay naging official foundation partner ng Veloria Aeromed, pero nanatili itong independent. Iyon ang hiling ni Ivan, at iyon ang ginulang ni Althea. Hindi pwedeng kontrolin ng pera o politika ang lugar na itinayo para sa buhay ng ordinaryong tao. Si Mireille ay nagpakasal kay Dr. Oren Obanta sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat ng San Aurelio. Walang marangyang ballroom, walang daang-daang bisita. Naroon ang mga batang natulungan nila sa medical missions, ang mga volunteers, at ang pamilyang natutong maging buo, hindi dahil perpekto sila, kundi dahil natuto silang umamin at magbago. At sina Ivan at Althea na matapos ang mahabang panahon ng pag-iingat ay piniling aminin ang matagal nang naaalam ng lahat. Isang gabi, sa harap ng training center, habang nakasabit ang mga ilaw at tahimik ang buong compound, lumapit si Althea kay Ivan na nakatayo sa lumang helmet ng kanyang ama. "Alam mo," Sabi ni Althea, "Noong una kitang nakita sa klinik, iniisip ko kung bakit may taong kayang isugal ang buhay niya para sa hindi niya kilala." Tumingin si Ivan sa kanya. "Nahanap mo ba ang sagot?" "Oo," sagot niya. "Dahil may mga taong tulad mo na hindi naghihintay na maging mahalaga ang isang tao bago siya iligtas." Tahimik siyang hinawakan sa kamay ni Ivan. "At may mga taong tulad mo na kayang baguhin ang mundong kinalakhan nila kapag nakita nilang mali ito." Ngumiti si Althea. "Mukhang pareho tayong iniligtas ng gabing iyon." Sa huling tagpo ng kwento, nakatayo si Ivan sa harap ng bagong batch ng rescue trainees. Nasa likod niya ang pangalan ng ama, Tasio Cordero Rescue Institute. Sa gilid naroon si Maring na nakangiti, si Saraya at Kiko na abala sa listahan ng volunteers, sina Mirel at Dr. Oren na may dalang medical kits, si Don Severino na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno, at si Althea na nakatingin kay Ivan na may pagmamahal at respeto. Itinaas ni Ivan ang lumang helmet ng ama. "Ang akala ko noon," sabi niya sa mga trainee, "ang buhay ko ay mababago kapag mayaman na ako. Pero nagkamali ako. Nagbago ang buhay ko nang maintindihan kong ang tunay na yaman ay hindi ang perang hawak mo, kundi ang mga taong kaya mong tulungan, ang mga kamayo na sasalo sa iyo kapag ikaw naman ang nanghina, at ang tapang na bumangon kahit ilang beses kang muntik sunugin ng mundo." Huminga siya ng malalim at tumingin sa mga kabataang nakikinig. "Kaya simula ngayon, hindi lang tayo mag-aaral magligtas. Mag-aanal tayong maging dahilan kung bakit may mga taong maniniwala ulit na may pag-asa." Sa labas ng training center, humuni ang isang helicopter sa kalangitan. Hindi na iyon tunog ng trahedya para kay Ivan. Isa na itong tunog ng bagong simula. Isang paglipad na hindi na dala ang lihim, kundi dala ang pangakong walang buhay na iiwanang sa dilim.